community call dahil po for the sake of mga new students or mga visitors natin, no, na ngayon pa lang nagjo-join. Itong community call po natin ay isa sa maraming mga programs ng Living with Meditation na ang tanging hangat po natin ay makatulong sa people in general who seek answers to their questions, personal man ito or ito man ay social issues, no, na gusto din nilang maging happy or gumaan ang kanilang pang-araw-araw na pakiramdam kahit na marami tayong mga problema, no, kabi-kabila sa ating kinakaharap sa buhay. At itong Living with Meditation, marami silang programs na sana po ay na a-access ninyo sila. Nandyan po yan sa Living with Meditation page, no. Libre naman po ito at ito ay para sa atin lahat, sa inyong lahat, no. So ang sa ending, okay, saka ko na, mamaya ko na po ipapaliwanag ko ano yung kirtan. Okay, so ang ating topic for tonight ay ang nanalo po na question na most voted topic question or topic na madalas akong magdasal pero bakit mas dumami ang problems ko. So ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi at welcome po natin si Sir Toots at siya po ang ating guest speaker tonight. Haribol po, Sir Toots. Haribol po. Okay po yung, malakas po yung sound. Okay po yung sound ninyo, sir. Siguro, okay siguro kung okay lang na wala kayong video para mas malakas yung inyong reception, sir. Opo, ma'am, para hindi po tayo mag-lag. Mag-lag. Okay, thank you po. Okay po. Okay, so yun. So, good evening po and horrible po sa mga nag-attend dito sa aming program ngayong Saturday. And yun, yung topic po natin ngayon is yung napagbutuhan is yung madalas naman akong nagdarasal pero bakit mas dumarami ang problema ko. Okay? So yun, and before po tayo mag-start is magbibigay lang po ako ng ng pasasalamat sa aming teacher na nagturo po nito sa amin kasi kung hindi po dahil sa kanya wala po akong mai-share sa inyo ngayon. So yun. And yun, so ang po natin ngayon, yun yung topic natin ngayon, okay? So tayo po ay kumbaga dito po sa mundo is kailangan po talaga nating ma-realize itong yung situation natin dito sa mundo na ito pong mundo na ating ginagalawan dito po sa tinatawag po namin itong material world because it is made of matter, okay? So kumbaga kaya ang tawag po namin dito is material world. So dito po sa material world is by nature po talaga, kumbaga inherit na nitong material world na meron po talaga ditong problema. Kung makikita po natin dito sa mundo, okay? So wala, kumbaga, makikita natin sa TV, sa social media, hindi lang naman nakikita natin dyan yung mga enjoyment ng mga tao ba. So makikita natin talaga yung reality na meron po talaga na suffering dito sa mundo or pagdurusa tayong na-experience. So yun po yung kailangan nating maunawaan muna dito sa nature ng mundo. Kasi by nature po, nagsisik naman talaga tayo ng something na perfect place, na walang problema, perfect na situation, na na yung parang wala tayo talagang ma-experience na problema, yung walang hassle, wala tayong na-experience na mga calamities, na mga sakit-sakit sa katawan natin, na mga tao na mag-hassle sa atin or magkukos sa atin ng
pagkagalit or pagkalungkot. So nagsisik tayo ng ganong situation sa buhay natin. And usually since ano tayo since ano po tayo I mean nag-ano tayo dahil nga sa meron tayong naniniwala tayo na merong God, may mas powerful sa atin. That's why yung topic po natin ngayon is nagdarasal naman ako, okay? So meron tayong pinagdarasalan and that is God. Kumbaga naghihingi tayo sa kanya ng ng tulong sa situation natin dito sa mundo. So pero ito po yung yung nangyayari sa atin. Kailangan po natin talaga malaman yung yung real na na problema natin dito sa mundo. Ano ba talaga yung pinaka problems ng buhay natin? So since dito po sa Living with Meditation, nagtuturo po talaga kami ng ng yung science of identity, yung makilala mo yung sarili mo para malaman po talaga natin kung ano ba talaga yung makapagbibigay ng real solution sa mga problema natin. So, since yung problema naman talaga po natin dito sa mundo is yun po yung dahil nga sa meron po tayong katawan, ito pong body natin, natural po na yung body natin is magkakasakit, tatanda, saka time will come, masisira to. So, yun yung nature ng katawan natin. So, yun yung fear natin dito sa katawan natin. So, yung question po dito is, tayo nga ba yung katawan, yung itong body na to, kumbaga nakikita natin sa salamin, which is nag-identify tayo dito sa katawan na to ba, sa material body na to. So ito po yung question is kung tayo nga ba yung katawan, okay? Kasi itong katawan by nature, alam natin na nakikita natin to, na experience natin to, na pag nagkasakit yung katawan natin, masakit yung ulo natin, hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makaka-enjoy, di ba? Makikita natin pag old age na yung katawan natin, hindi na natin magagawa yung mga dating ginagawa natin na nagbibigay sa atin ng happiness. Okay? Yung paglalaro or yung mga enjoyment dito sa mundo. So, dun yung natatakot po tayo na maging malungkot tayo dahil hindi na natin magagawa yung mga enjoyment ng ginagawa natin gamit itong katawan. So, yung fear natin is connected po dito sa mangyayari sa body natin. Okay? And then, hindi lang sa katawan natin, katawan po ng anak natin, ng asawa natin, or ng mga friends natin, yung mga loved ones natin ba. So, yun na po yung question is, bakit kailangan natin tong pag-usapan yung about sa real identity natin? Kasi, since pinag-uusapan po natin yung problem, yung isang person po kasi na hindi niya kilala yung sarili niya, ay hindi niya mabibigyan talaga ng real na solution yung mga problema natin dito sa mundo. So, yung foundation po ng knowledge para malagpasan natin or ma-overcome natin yung mga problema dito sa mundo is kailangan po muna makilala natin yung real identity natin. So, dito po sa Living with Meditation, tinuturo po namin na hindi po tayo itong material na katawan. Tayo po yung driver nitong katawan, tayo po yung spirit soul, yung soul na nandito sa katawan. Tayo po yung nagbibigay ng buhay dito sa katawan. Tayo po yung life, okay? Dito sa body na to. So, hindi po tayo itong material body natin. And, yun po yung yun po yung essence talaga natin. And meron pa po tayong kailangan maunawaan po dito is that yung mind po natin, 'di ba meron po tayong isip, 'di ba? So yung isip natin ay nagko-cause din po sa atin yan ng suffering or problema, okay? Kasi and actually po hindi rin po tayo yung mind. Okay? So yung mind po natin is kagaya po dito sa material sa physical body natin, isa din po siyang body na nagko-cover sa atin. And hindi rin po tayo yung mind. And meron pong meron po na
patunay na hindi po tayo yung mind natin. Isa na po dito is yung mind po natin is meron po siyang sariling activity or meron siyang trip na sarili. Okay? Just like for example, gusto mo nang matulog, pero yung mind mo is masyadong magulo. Okay? And then gusto mo na magpahinga, pero yung mind mo mas iniisip niya pa yung mga problema, mas iniisip niya pa yung situation na kung saan na bad trip ka dito sa tao na to, so hindi ka makatulog dahil sa mind mo ba. Okay? Palaging nagpa-flash yung mga tao na nag-cause sa'yo ng problema, okay? Or something na yung fear, yung takot na ano yan, na baka mawala yung mga bagay na nakuha ko, okay? So yun po yung mga yung situation ng natin ba na gusto mo nang gusto mo nang mag-relax pero merong tayong mind na nagko-cause sa atin ng disturbance, ng hassle ba. So yan po yung nature nitong nung katawan natin, din yung mind natin. So yung mind natin, dahil sa palaging nagbubulong sa atin yung mind natin, magiging maligaya ka, mawawala yung yung magiging maganda yung situation mo dito sa mundo pag nakabili ka ng ganito, ng sasakyan, hindi ka na mahahassle sa traffic, sa ulan, sa init, okay? So yung iba naman, sabihin na yung mind mo na pag nagkaroon ka ng asawa, 'di ba? Na meron magtutulong sa iyo sa trabaho, sa pera, sa pag-survive dito sa mundo. Okay, so palaging yung mind natin na meron kang kailangan mo makuha to ng mga bagay na to para maging maligaya ka. So, pag wala pa sa atin 'yon, nandun tayo sa situation na malungkot tayo or na-anxiety tayo na baka hindi dumating yung point na 'yon na magkukos sa atin ng kaligayahan. Okay? So, and then aside from that, pag nandito na sa atin, okay, yung nakuha na natin, ang mangyayari po naman dyan is, gagawin natin na ilalabas na ng mind yung pangalawang anxiety, yung baka mawala. Okay? So, hindi lang naman, hindi lang naman makaka-experience ka ng happiness, okay, magiging maligaya po tayo for a while, but maya-maya, ilalabas na ng mind, baka mawala yan na nakuha mo. Baka mawala yung trabaho mo, baka mawala yung boyfriend mo or yung asawa mo, or baka magkasakit ka, 'di ba, yung health mo. So, marami tayong ina-anxiety tayo sa mga situation natin due to our own mind. And yun, pag nawala na sa atin, nandun na naman tayo sa situation na malungkot tayo, nagsasuffer tayo, na frustrate tayo sa situation natin. Yun po yung so kailangan po natin tong malaman ng mga sources talaga ng problema natin. And yun nga, since nga alam natin na merong mas powerful sa atin, which is maganda po yun na malaman natin to na merong mas powerful sa atin na hindi tayo yung supreme person. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng problema ng problema dito sa mundo kasi alam natin isa siyang realization na hindi ako yung powerful, pinakamakapangyarihan. Hindi ko kaya kontrolin lahat. Kaya ayaw kong magkasakit, ayaw kong maaksidente, ayaw kong tumanda. Pero yun yung nature, di ba? Alam ko na hindi ko yan kayang kontrolin. So, paano na ako magiging maligaya, di ba? So, that's why sometimes lumalapit tayo talaga kay God para mabigyang solusyon to, para hindi tayo mag-suffer, di ba? Pero, ang nangyayari po sa atin, meron din po tayong actually, sakit natin ito dito sa mundo is, gusto nating, sometimes gusto nating mag-spiritual or maging religious ba? Okay, marami tayong mga tao na, alam natin na kailangan nating lumapit sa Diyos, magdasal, pero ang question dito is, yung natin ba, yung sentro ng mga prayers natin is, naka-centered po sa ating sarili, sa enjoyment natin. Which is kung titingnan po talaga natin yung spiritual life, yung instruction ni Lord Jesus Christ is maging maging loving servant tayo ni God. Yun talaga yung message na gusto sa atin ibigay or ma-experience natin yung pagiging loving servant ni God. Kagaya po
sa kay Lord Jesus Christ. Yun po talaga yung ano yung goal ng buhay natin is maging loving servant tayo ni God. But yun nga, due to our self-centeredness, even yung prayers po natin is uh, nakasentro po dun sa atin lang, sa enjoyment po natin. Sa ano yan, ayaw ko mag-suffer, ayaw ko, bigyan mo po ako ng ganito kasi pag nagkaroon ako ng ganito, magiging maligaya po ako pag nagkaroon ako ng sasakyan. So, kung makikita natin yung prayer natin is centered upon sa parang relationship natin kay God is waiter. Gusto natin na hingi tayo sa Kanya ng mga bagay na makapagpapaligaya sa atin. For example, material na kaligayahan, okay? Manalo ako sa loto, sana magpakahanap ako ng magandang trabaho para meron akong mataas yung sahod, etc., etc. Okay? So yun po yung yun yung nagiging natin ba. So although wala naman talagang problema sa ganong klaseng pag-take shelter kay God. But actually, meron po kasing mas higher na talagang dapat nating ipagdasal. Okay? Na yun talaga yung makapagbibigay ng real solution sa atin. Kasi pag humingi tayo actually, yun nga yung nature po ng mundo is talaga naman po na magkakasakit yung body natin, talaga naman talagang tatanda to, talaga naman hindi po naman talaga natin makontrol yung bagyo, yung lindol, and time will come, aalis naman talaga tayo dito sa katawan. So, meron pong process, actually, ito pong process ng meditation or yung singing and chanting of God's name, meditation sa mga holy names ni God, siya talaga po yung tutulong sa atin para magkaroon tayo ng realization sa real identity natin. And ito na po yung yung actually yung binigay po ito sa atin ni God as a gift na parang ito yung yung solution na pag practice natin to, ma-achieve natin yung yung situation na kung saan mafi-free tayo sa mga kinatatakutan natin ng mga problema. So, actually, ito po yung self-realization. Ito po yung goal ng meditation is maging self-realized tayo and God-realized. Ma-realize po natin yung real identity natin as spiritual being. So we are spiritual being, mga spirit soul po tayo, and yung spirit soul tayo po ay hindi po subjected sa pagtanda, sa pagkasakit ng body natin. So hindi po eternal po yung spirit soul. We are eternal spark of God. So ibig sabihin, hindi po tayo namamatay, hindi po tayo nagkakasakit. Ito lang po na katawan natin, yung mamamatay, magkakasakit at tatanda. Pero tayo po ay spirit soul, hindi po tayo subjected sa sa nangyayari talaga dito sa body natin na old age, death, or something, disease. Okay? So, kumbaga, pwede po natin yun matranscend through self-realization. Pag na-realize po natin, itong knowledge po, kailangan po natin itong ma-realize through the help ng meditation process para maging self-realized soul tayo ba. And aside from that, di ba, pag nalaman mo na spirit ka, yung katawan mo lang yung tatanda, yung katawan mo lang yung magkakasakit, yung katawan mo lang yung masisira. So, pero hindi naman talaga tayo. So, malaking tulong po ito para magkaroon tayo ng ng mawala yung fear natin ba. And aside from that, hindi lang po yun yung self-realization. Kailangan din po talaga natin ma-realize na yung supreme person, si God po is yung natin ba, yung supreme beloved. Siya po yung supreme beloved natin. Siya po yung talagang makakatulong sa atin para ma-overcome natin itong mga problems natin. And that is, yun na po yung loving service sa Kanya. Kaya nga po, ito po yung pinapoint out po talaga ni Lord Jesus Christ na dumating tayo dun sa point na we are loving God with all our hearts and mind and entire being. Ito po yung yung makapagbibigay po talaga sa atin ng real na happiness. Okay? Kasi
kung titingnan po natin is mas ano yan, meron pong mas higher na happiness tayong ma-experience pag nag-engage po tayo sa loving service kay God. Kasi ito pong mga pinagdarasal po natin na mga na enjoyment na kay God, na nagdarasal tayo na bigyan niyo po ako ng sasakyan, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho, bigyan niyo po ako ng ng magandang asawa or mabait na asawa. So lahat po siya uh, lahat po siya centered po sa enjoyment natin. Yun po yung yun po yung inaano natin, yung iniisip natin yung sarili nating enjoyment. And hindi po talaga tayo magiging maligaya diyan kasi yung yung nature po talaga natin, yung nature po ng soul is we are a loving servant po ni God. So pag nag-engage po tayo sa sa loving service kay God, yun po yung spiritual na happiness. And then yung yung love din natin towards sa kapwa natin is dapat rooted po dun sa pagmamahal natin kay God. Okay, parang dinidilig natin yung ugat ng ng plants, and then mabe-benefit yung lahat ng leaves. 'Di ba? Isa po sa pinagdarasal natin is kung ba tayo lumalapit sa Diyos is pinagdarasal din natin yung yung kaligayahan ng mga loved ones natin, yung extended self natin. Anak ko, tatay ko, kapatid ko. So, yun yung tawag po din is extended self. Yung natin ba, mga loved ones. So, ayaw din natin silang ayaw din natin silang maka-experience ng problema, 'di ba? So, that's why yung problema ng loved ones mo, nagiging problema mo na rin 'di ba? So, yun po yung yun po yung gusto nating mangyari is yung kung gusto rin naman talaga natin silang matulungan, ito po yung solution diyan is mag-engage, matulungan natin din sila na mag-engage sa loving service kay God, mag-practice po nitong meditation para ma-realize nila yung real identity nila, na hindi pala sila yung katawan, which is subjected yung katawan sa disease, old age, yung death, and then ang makapagbibigay pala sa kanila ng happiness is spiritual happiness. Si God, yung pag-engage sa loving service kay God. And yung material happiness pala is temporary, 'di ba? Yung nakukuha po natin na happiness na inaakala natin na magiging perfect na yung situation ko, mawawala yung problema ko for example, nakahanap na ako ng magandang trabaho, tapos nakapatayo na ako ng bahay, tapos nagkaroon ako ng asawa, tapos meron akong anak na kaya kong mapag-graduate, okay? Kasi yung trabaho ko is sulit naman. So, inisip natin na pag ganun yung situation ko, okay na, okay? Wala na akong problema, okay? So, kumbaga, usually yun yung dinarasal natin 'di ba? Na Diyos ko, sana magkaroon ako ng perfect na situation dito sa mundo, 'di ba? Walang problema, 'di ba? So, isa din po sa sa nagiging natin is sometimes, okay? And then hindi lang sometimes, okay? Most of the time, pag wala tayong problema, pag marami kang pera, pag pag malakas yung katawan mo, okay? Walang problema sa family. Saan tayo naka-focus? Naka-focus po tayo sa enjoyment. Okay? Nakakalimutan natin si God. Okay? Ayun po yung nangyayari is iniisip natin yung enjoyment natin, malakas yung katawan mo, may pera ka, may meron kang healthy naman yung family mo, sobra-sobra na yung yung pera dun sa bangko, tapos meron ka ng bahay, okay? So, nakakalimutan mo na mag-spiritual life, okay? Nakakalimutan mo na si God, na iniisip mo na, tayo dito, magbakasyon tayo sa ibang bansa or something dito, puro enjoyment and then nag-engage tayo sa pag-indulge sa too much na inuman, okay?
party-party, di ba? So naano natin naano na natin yung ano ba, yung real na purpose ng buhay natin na yung makapagbibigay na sa atin ng ano ba, ng real happiness, okay? Which is yun yung spiritual uh, aspect sa buhay talaga natin. So, ang nangyayari, ang problema dun is kung ma-observe po natin yung enjoyment na yun, okay, is temporary lang. Okay, hindi siya forever tayong nagpa-party, hindi siya forever na malakas yung body natin, hindi forever na walang bagyo, walang lindol, okay, walang gera. Meron na darating at darating diyan kasi nandito po tayo sa mundo na which is lahat kumbaga temporary lang at merong nag-change talaga dito sa mundo. Okay, merong talagang changes na nangyayari na hindi naman talaga lahat ano yan yung ano ba perfect na happiness, 'di ba? So yun doon na tayo na ano ba na ano na yun anong mangyayari sa atin? Lalapit na naman tayo kay God, okay? Magdarasal na naman tayo na Diyos ko, okay, nasira yung bahay ko, okay? Sana maayos to, sana ganito, ganyan. So ang nangyayari po is pag naayos na naman yung buhay natin na okay na naman, 'di ba? Balik na naman tayo sa enjoyment natin. So paulit-ulit lang yung ano ba. So nakakalimutan natin na ano 'yan dahil nga sa hindi natin alam kung gaano talaga ka ano 'yan ka yung kasarap yung ano yung tinuturo ni Lord Jesus Christ na mahalin mo, ibigay mo yung buhay mo kay God 100%. Hindi natin alam yung kung gaano yun ka ano yan kasarap yung happiness na yon na ma-experience ng isang natin ng mga spirit soul dito sa mundo. Hindi talaga tayo na nagkakaroon ng great na attraction para mag-engage dun sa loving service kay God. So that's why paulit-ulit pa rin tayong na-attract sa material enjoyment na kung saan is hindi siya perfect. Hindi tayo talaga nakapagbibigay ng satisfaction and then nawawala siya. Okay? So, ang question naman natin dito is ano ba talaga yung kailangan kong ipagdasal? Okay? Sa Diyos. Okay? Ano dapat kong ipagdasal kay God? Okay? So ito yung ano ba? So yung teacher po namin, okay? Merong itinuro sa amin na prayer na kung saan yung kailangan natin na pinagdarasal is ma-engage po tayo sa loving service kay God na dumating tayo dun sa point na malasap natin yun na ano ba na kung gaano yun kasarap yung ano ba yung nalalasap na happiness ni Lord Jesus Christ sa pag-serve niya sa Supreme Father. So meron kasi meron kasi na taste na happiness na kailangan natin din ma-experience na experience niya. So, yun po yung gustong ibigay ni Lord Jesus Christ sa atin. And kahit naman po sa sa Bible sinabi rin naman po ni Lord Jesus Christ na maging lover of God tayo at hindi po tayo maging lover of mammon or lover of material things kasi alam po ni Lord Jesus Christ na yung material things is hindi naman talaga siya nakapagbibigay ng real happiness. At ang gusto niya po mangyari is yung ano yan, yung mahalin natin si God kasi nandun po talaga yung ano ba, yung perfection ng buhay natin. Okay? Doon po magiging ano yan, doon po natin ma-experience yung fearlessness, okay? Yung mawala yung fear natin, yung takot natin, yung ano natin, emptiness, yung frustration sa buhay. Yun po yung magiging solution doon is pag minahal natin si God ng ano ba, ng buong puso natin. So, yun po yung actually yung itinuro na kailangan natin na pinagdarasal. Okay? So, kasi kahit naman palagi tayong nagdarasal kay God na magkaroon tayo ng perfect na situation dito sa mundo na ano yan na yung lahat ng material things na kaya mo ma-imagine na ibigay sa iyo ng Diyos is
yun nga yung ano, yung body natin is temporary. Itong katawan natin is temporary. Naka-design po talaga yan dito sa material world na temporary yung body natin na magkakasakit o tatanda and then aalis tayo dito, masisira tong katawan na to. So, eto po kasing mundo, hindi po ito yung totoong tahanan natin. Okay? So, kumbaga, we are a spiritual being, spirit soul po tayo. Meron pong spiritual world, dun po yung ano natin ba, yung totoong tahanan sa kingdom of God. Okay? So, yun, dun po talaga yung ano natin, yung real home natin. Okay? So, through the process nito pong ano ba, nitong meditation process, mai-experience po natin itong ano ba, yung kung gaano kasaya na kung gaano kasaya yung spiritual world, yung kingdom of God through the process ng meditation. Kasi si God po is non-different po siya sa holy names niya. Kumbaga, yung holy names po is God Himself. So, ito pong tinuturo namin ditong process is yung hearing and chanting of God's name. Sasambitin mo siya, tapos papakinggan mo siya, okay? Tapos magfo-focus yung mind natin sa holy names and then dadalhin mo siya sa puso mo. Yung baga, i-embrace mo yung holy names ni God. Then, 'di ba si God po yung source ng happiness, siya yung source ng peacefulness, okay? Siya yung source ng lahat ng ano ba, ng enjoyment, okay? Lahat na siya yung source. Then yun maano natin ma-experience natin yung ano dun mafo-fulfill yung ano ba yung emptiness na na-experience natin dun yun maano mafo-fulfill yun through ano ba through this process ng meditation. So ito pong meditation process is actually ito na po yun yung ano ba yung process na kung saan na dapat na mag-engage tayo. Okay? Humingi tayo kay God na bigyan niya tayo ng ano ba ng strength na sana ma-practice ko itong meditation process na tuloy-tuloy sa buhay ko na to ba, sa lifetime ko na to. Okay? So, yun yung ano ba natin na kailangan nating ano ba pinagdarasal kasi ito yung solution sa problem eh. Okay? So, and then pag ano natin, pag naalala natin si God, actually, yung mga problema natin na akala natin na napaka bigat na hindi na kayang lagpasan is nagiging ano siya, nagiging ano na lang, nawawala na lang yun na hindi mo mamalaya na natatranscend na lang yun ng mga problems na yun. Pero yung isang person na hindi niya naaalala yung Diyos, di ba? So yung problema is mas lalo siyang ano ba, mas lalo siyang nagiging ano ba, nagiging mabigat. Okay? So yun po yung ano ba, so matatranscend yun na ano ba na mga problems natin is pag naalala natin si God na in which na yung ano ba na hindi mo maalala si God na parang yung relationship mo is waiter lang, 'di ba? Na Diyos ko, okay, masakit yung likod ko, sana ayusin mo 'to, 'di ba? Diyos ko, may cancer ako sa ano sa brain, okay? So sana maggumaling ako dito ba? Parang supreme waiter of supreme doctor. But maalala mo si God, assure ano ba? Siya yung supreme beloved mo na ano yan na gusto mong mag-engage sa loving service sa kanya. 'Di ba? So yun po yung mas mataas na relationship kay God na yun po yung magbibigay sa atin na mas higher na happiness, okay? So although hindi naman namin sinasabi na masama 'yun na humingi ka ng tulong kay God na ganito na nagsasuffer ka ng ano ba, wala naman masama po doon sa humingi ka ng ano ba kasi alam naman natin na si God ay ano ba ay mas powerful sa atin, but actually binigay na ni God sa atin kung ano yung kung ano yung talagang makakapag-complete sa atin eh. And that is yung holy names niya. Itong process po na to, okay, yung makakapag-kompleto sa atin. Yung holy names niya mismo, yung pag-meditate natin, pag-glorify natin sa mga holy names niya. Ito na po yun eh. Actually, di ba, the supreme Lord Himself, si God mismo is non-different from His holy names, di ba? So, si God mismo yung holy names,
ma-appreciate, 'di ba? So ito po yung kailangan nating ipagdasal is sana ma-appreciate ko po to na yung holy names is complete na. Siya yung makapagbibigay sa akin ng hindi lang sa asawa ko, sa anak ko, sa parents ko, sa lahat ng living entity. That's why tinuturo po namin itong meditation process na singing and chanting of God's names. Okay? So, yun. So, yun siguro po, yun na po yun may share ko po sa inyo ngayon. So, yun. So, meron pong ma'am, mga katanungan po sa inyo. Thank you po, Sir Toots. At maraming salamat po. Meron po ba tayong katanungan? Pwede po tayong mag-write down dito sa ating chat box. Or pwede po tayong mag-raise ng hands kung meron tayong katanungan po regarding doon sa ating topic ngayon. Madalas akong magdasal, pero bakit dumami ang aking problems? Okay? So, anytime pwede kayong mag-write down sa ating chat box po. Okay, so parang wala naman, ano? Andito po ba si Sir Hillary? Sir Potts? Okay. Sir Toots, wala na po kayong idagdag. Mag-umpisa na po tayo sa kartan. Wala naman din pong mga katanungan. Pero para po doon sa mga bago pa lang na nag-join dito sa ating community call, ipapaliwanag ko lang po kung ano yung kirtan sa mga bago pa lang, no? Ang kirtan po ay ang pagbibigkas ng mga sacred mantras, no? Mga pangalan po ito ni Lord na may melodies like parang kanta, no? Ito ay pwedeng gamitan ng mga musical instruments at pinapractice po ito since time immemorial. Napakasimple lang po ito. Gawin po ito na pero napaka-positive po ang effect nito, no? Joyful, masaya, and very effective po sa cleansing, calming ng heart and mind. So itong kirtan po ay meditation process na nire-recommenda po sa atin sa modern age na ito para po for self-realization at gigisingin po ito at makultivate, ma-develop ang ating spiritual love, wisdom, at yung loving God which will expand yung loving propensity natin to others, no? Mas mamahalin pa natin yung mga mahal natin sa buhay, ibang tao, lahat po, no? Dahil sabi naman po sa atin ni Jesus Christ, love one another. So ito po ang makakapagtulong sa atin para magkaroon tayo ng pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao. So pwede kayong sumabay sa pagkanta kahit nakamute kayo, bigkasin natin itong holy names of God na may pagmamahal at galing sa puso. Okay, wait lang po. Meron pong katanungan, sir. From Ma'am Juliana Rivera. Lagi ko naman po sinusuko sa Diyos, pero bakit parang lumalala ang sitwasyon? Sabi din po ni Sir Leo, same with you, Miss Juliana Rivera, but huwag tayo sumuko, ma'am. God bless you. Okay po, meron po kayong idadagdag, sir, dito sa tanong ni Ma'am Juliana. Lagi ko naman po sinusuko sa Diyos, pero bakit parang lumalala ang sitwasyon? So, yun po, na-mention ko nga po actually kanina na
kailangan po natin ano yan, may practice po itong meditation. Pagbigyan niyo po kami na matulungan kayo na sana mai-practice niyo po itong meditation process na tinuturo po sa amin. Okay? So kasi ito pong meditation process, okay? Ito po yung ano ba, ito po yung makakatulong sa inyo. Kailangan niyo po ito, ma'am, i-apply sa buhay niyo regularly. And then yun para ano yan, para may experience niyo talaga, okay? So kumbaga although naman syempre naman nagdadasal tayo kay God na ano yan, kung ano man po yung pinagdarasal niyo po sa kanya, and yun, i-add niyo po itong meditation process na tinuturo me, and i-apply niyo po siya daily, and yung palagi po kayong mag attend dito sa mga class, and yun, and makakatulong po ito sa inyo, ma'am. Okay? So kailangan niyo lang po na i-practice po ito. Yun lang po talaga yung ano yung kailangan yung gawin muna sa ngayon na mai-advise po namin. Okay? So ano, yun po ma'am, yun po yung ano. Baka meron po sina Sir Hilary or na mai-share din. Okay. So yun po, ano yan, masasabi ko lang po muna. Meron po ba kayong maidadagdag, Ma'am Lynn or Sir Hilary? At meron pong another question dito kay Ma'am Gina Rose. As long po may tiwala tayo sa Kanya, nagkakaroon ng magandang solusyon, patuloy lang ang pagdarasal kahit anong problema ang dumating. Hindi perpekto ang buhay natin. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Gina, sa inyong insights po. So, Ma'am Lynn and Sir Potts, meron po ba kayong idadagdag doon sa question ni Ma'am Juliana? Okay, wala na po maidadagdag si Ma'am Lynn. How about po si Sir Potts? Okay, kung wala po tayo, in regards sa sabi ni Ma'am Juliana, nature talaga dito sa mundo yung suffering. We cannot take it out of this world. We cannot expect yung we cannot expect something na maglalast. Yung it's either na peacefulness or yung suffering, they are both temporary. So, yan talaga yung nature nitong mundo. So, we should not be overwhelmed nung changes. So, that's all for me po. Yun lang yung may dadagdag po. okay po. Maraming salamat po, Sir Hilary. Pwede rin po akong magdagdag. Yes po, ang buhay natin dito sa mundo ay kaya nandito tayo. We are here to suffer dahil marami po tayong mga karmic reactions na pinagbabayaran na these are sinful activities we done in the past. So, wala na tayong mababawas doon, kundi talagang darating po yung mga reactions na yon na pagbabayaran natin. So kung wala po tayong holy names, no, wala tayong kalaban-laban na ma-resolve or magkaroon ng relief dito sa mga problemang mga darating pa. Pero alam niyo po, itong holy names, meron po itong potency, may power po ito na naka-attach dito para tunawin ang ating mga sinful activities, yung mga
karmic reactions natin na dadanasin natin. Nakakatulong po itong holy names para matunaw po ito. Kaya po, tinuturo natin ito dahil ito po ang ating relief. Ito yung makakatulong, ang holy names. Ito yung ating refuge at ito rin po ang protection natin para hindi na tayo magkakaroon pa, mag-i-incur ng mga more karmic reactions na pagbabayaran pa din natin po. No? So, just continue po chanting the holy names, chanting the holy names, chanting the holy names dahil ito ang makakabura, ito rin po ang makakatulong para magkaroon po tayo ng more love kay Lord at more understanding sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Wisdom and knowledge, magkakaroon po tayo niyan. Okay? So, salamat po sa chance. Okay, wala na po sigurong magtatanong. Kung meron man tayong katanungan, pwede po natin ito i-address sa ating mga teachers at para po magkaroon na tayo ng ending curtain. Sir Hilary, thank you po. Hare Krishna. Krishna, Hare Rama, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna. Very much everyone for joining us Haribol, Haribol. on the episode. Thank, So, see you next week po. thank you po, Sir Putz. Thank you po sa wonderful kirtan. And thank you rin po, Sir Toots, na sa pagpa-unlock ninyo sa amin ngayon na maging guest speaker namin kayo for our topic. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Lynn. No? Marami rin po ang salamat doon sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at sa kanilang mga questions. No? Makakatulong po itong mga questions ninyo para sa iba po na mas maiintindihan na maliwanagan sa mga kasagutan. Ma'am Beth, maraming salamat po. Sir Cedric, Charles, sina Sir yun. Ma'am Crystal, Dex, Ed Marisa, Ma'am Gemma, Ma'am Gina, at Sir Jeffrey, Ma'am Jocelyn, Ma'am Josephine, Ma'am Juliana, Sir Leo, Sir Lorenzo, Ma'am Luz Biminda, Ma'am Mariel, Marites, Ma'am Marites, Ma'am Mary, thank you po, Ma'am Mika, Mix, Ma'am Radharani. No? So, inaanyayahan po namin kayo na pwedeng tangkilikin natin itong ating community call na ginaganap natin every Saturday. Please invite your friends at sana po ay mas marami pa tayo next week. No? At pwede po kayong mag-ask ng inyong may mga topics kayo, no? Kung meron kayong questions para mapagbutuhan po natin dito sa ating Living with Meditation. Si Sir Leo, pwede po magpa-add sa FB para po may makausap madalas. No, sa akin lang siya na-picture lang po Okay, so si Sir Leo, sa kay teacher po kayo, Sir Leo, mag-communicate po. Okay, so maraming salamat po. See you next week.
Haribol. Harbol, Bye-bye. thank you po sa lahat. Thank you po, sir. Haribol, Thank you very thank you. much. Magandang po, Haribol. Horrible, Haribol. thank you po. Thank you. Horrible po. Thank you. Thank you very much.